Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, anong take ko dito sa sinabi ni Cayetano? Sabi ni Alan Peter Cayetano, yang si Llamas, ano yan, si Ronald Llamas daw. Ano bang ano niya? OB. Ang ginamit niyang term OB daw eh. Ano nga yung ibig sabihin ng OB? Tingnan ko nga. Sabi kasi ni Ronald Llamas ay ni Cayetano, si Llamas daw ay OB. Mga kabunyog, yun ang ginamit na termino ni Cayetano. Sa Senate, mayroong OB, official business. There's another kind of OB, oportunistang balimbing. Yan yung tawag ni ano. Ang sabi kasi ni Cayetano, noon daw panahon ni Pinoy, ng presidente pa si Pinoy, si Ronald Llamas noon ay presidential assistant for political affairs. Kumbaga ang posisyon ni Llamas noon, siya ang nag-a-advise sa presidente tungkol sa mga usapin sa politika, political affairs. Siya yung presidential assistant doon or presidential advisor on political affairs. Ngayon, sabi ni Cayetano, nagkwento daw sa kanya si Llamas na hindi niya gusto ni Llamas yung ginagawa ng presidente tungkol sa China. Mali daw na ikinaso ito doon sa The Hague, at mali daw na ini-involve yung ibang bansa. Dapat daw Pilipinas at China lang ang nag-uusap, bilateral. Hindi na daw dapat sinasangkot ang arbitration. Mali daw yun, pwede namang mapag-usapan. Yun daw ang sinabi sa kanya ni Llamas. At kaya kung ang sabi sa kanya ni Llamas noon, mali ang policy ni Pinoy noon na ang pinupursong track ay multilateral kung saan-saan forum linalapit ang issue ng China. Dapat bilateral. Pwede naman pag-usapan ng China, nation to nation, China at Pilipinas lang. Kaya ngayon, sabi ni Cayetano, ngayon iba na daw ang mga sinasabi ni Llamas. Balimbing daw si Llamas at hindi lang simpleng balimbing, oportunistang balimbing. Ngayon mga kabunyog, mga kabayan, anong take natin dyan? Sinagot na rin yan ni Llamas eh. Sabi ni Llamas, hindi niya raw alam bakit siya naging topic o nilastada siya ni Cayetano doon sa Senado. Pero, sino daw ba ang balimbing? Sabi ni Llamas. Sino ba ang oportunistang balimbing? Oo nga naman. Ang oportunistang balimbing ay si Cayetano. Si Cayetano. Ay di ba nung panahon kasama yan sa line-up ni Pinoy? Pinklawan, adilawan yan eh. Sumama yan sa line-up ng administrasyon ni Pinoy noon. Bakit? Kasi siya, gusto niyang sumama sa administrasyon kasi may makinarya ang administrasyon ni Pinoy noon. Siyempre may makinarya at malakas kung nasa administrasyon siya. Pag nangangampanya yan noon sa kasama sa line-up ng Daang Matuwid Coalition, mayroon pang gloves siya na pula noon si Cayetano. Kasama yan, nakadilaw yung mga kasama niya. Siya naman, kasama ng mga dilawa noon, nangangampanya siya noon bilang senador. Nanalo siyang senador noon dahil kay Pinoy, dahil sa makinarya ng administrasyon ni Pinoy noon. Tapos ngayon, nasaan na siya? Duterte. Sinusukan niya na ang mga dilawan. Sino ba ang nagpanalo sa kanya noon? At saka, hindi ba siya kasama din noon sa dilawan? Yung senatorial candidates ni Pinoy noon? Kung hindi siya kumbinsido sa dilawan, hindi siya sumama sa senatorial lineup noon ng administrasyon ni Pinoy. Kaya, siya naman ang unang-unang oportunistang balimbing eh. At saka, sabi nga ni Ronald Llamas, pinakita ni Ronald Llamas yung picture nung yung picture ng mga opisyal ng Pilipinas na pumunta doon sa The Hague na nakipaglaban doon sa umattend doon sa sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague.
Yung picture na yun na pinakita ni Ronald Llamas, nandun siya sa harapan. Kasama niya dun sa harapan, nandun si Ronald Llamas, nandun si dating dating Justice pa noon, ah, Antonio Carpio, kasama rin si dating Justice pa noon ng Supreme Court, Francis Ardilesa, si dating Solicitor General noon na si Pilo Hilbay. Yun yung mga nanguna eh. Yun yung mga nanguna sa Pilipinas sa paglaban sa China sa Permanent Court of Arbitration. At kasama si Llamas doon bilang presidential advisor on political affairs ng administrasyon ni Pinoy. Kaya ang pinapakita ni Llamas, hindi totoo yung sinasabi ni Cayetano. Dahil ang totoo, isa siya si Llamas sa mga kasamang nakipaglaban sa China sa arbitration doon sa Dahig. Hindi man siya abogado, pero kasama siya ng mga delegasyon ng gobyerno ng Pilipinas na umattend doon sa Dahig. Kaya pinapabulaanan ni Llamas yung mga paninira ni Cayetano. Kaya ang sabi ni Llamas, 10,000 na rason na daw ang sinasabi ni Cayetano para lang pagtakpan ang kanyang pagiging pro-China. Patama ito kay Cayetano kasi yung 10,000 nga, di ba nangako yan si Cayetano noon? Mamibigay ng 10,000. Nung panahon yata yan ng COVID, wala namang nangyari. Anyway, sinagot ni Llamas yan, ang totoo, itong si Cayetano ay pro-China at pro-Tokhang. Kaya sabi ni Llamas, hindi naman mapagkakatiwalaan yan si Cayetano. Si Cayetano ang taong hindi mo pagkakatiwalaan. Kaya binalikan ni Llamas si Cayetano. Ay marami pa namang alam niyan si Llamas tungkol kay Cayetano. Bakit? Presidential advisor siya on political affairs nung panahon ni Pinoy. Alam niya ang mga galawan ng politika. Alam niya kung ano ang mga galaw ni Cayetano. Kaya sabi nga ni Ronald Llamas, hindi naman mapagkakatiwalaan yan si Cayetano. Ayaw na rin lang sigurong ilabas ni Llamas yung mga baho ni Cayetano. Pero maraming alam yan si Llamas. Kasi dati siyang political affairs. Presidential advisor on political affairs. Pag ikaw yung presidential advisor on political affairs, lalo nung panahon ni Pinoy, alam niya ang mga baho ng mga ng mga senador noon. Alam niya yan. Bakit? Trabaho niya yan noon. Alamin ang mga baho ng bawat mga senador noon. Bawat kongresista, lahat. Kasi kailangan niya yun para mabrief ang presidente kung paano pakikitunguhan ang mga politiko nung panahon ni Pinoy. Ayaw lang sigurong ilabas ni Llamas, pero pag linabas ni Llamas yan, sigurado mahuhubaran yan si Cayetano, malamang. Kumukontrol pa nga siguro si Llamas ng mga sinasabi niya tungkol kay Cayetano. Ang sinasabi lang ni Llamas, hindi mapagkakatiwalaan yan si Cayetano. Hindi niya na dinitalye kung anong mga alam niya tungkol kay Cayetano. Pero ang sinabi niya tungkol dito, ito ay pro-Tokhang at pro-China. At kung balimbing lang naman ang pag-uusapan, ay mas balimbing si Cayetano. Kasi kung saan-saan niya napunta, yan sa mga dilawan, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, nag-Duterte naman. Tapos ngayon, may panahon na sumasama sa Marcos. Kahit nga si Sara Duterte, din yan eh. Nakaaway din niya ni Cayetano. Kasi nga, oportunista si Cayetano. Napaka-oportunistang balimbing. Kaya sabi nga ni Llamas, tinawag siya na oportunistang balimbing ni Cayetano. Sino ba ang oportunistang balimbing? Ayan. Kaya matindi ang respect ni Llamas kay Cayetano. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.